Yung parent, lumakas siya dahil naghirap siya sa street, sa kalye. Iniwan siya, struggle siya. He became rich, he became strong dahil dun sa struggle. Ang nangyari ngayon sa parent, yung parental trap, pinoprotektahan mo masyado motherly yung anak mo. Ang nangyari, dahil pinoprotekta mo sa hirap, sa struggle, ishe-shelter kita. Nangyari, yung bata, mahina. Now, how do you prove the parental trap? Example, ang media ngayon at entertainment ay led by the LGBT group. Yep. Sa totoo lang ha, pag alam nyo ang entertainment scene, The top bosses. ang top bosses, tsaka yung mga scriptwriters, mga head writers, mga business unit heads, most of them are LGBT. Ngayon, bakit sila ganun kalakas? Because minaltrato sila eh. Dati, mga 10-15 years ago, pag ay bading ka, sila yung mini-misjudge, sila yung dinidisown ng pamilya. They had to work hard to prove themselves. Yes, kasi masyado silang pine-persecute, pinamaliit, pinapahirapan. Parang pang-parlor ka lang. Pinagtatawa na yan, yung mga bading sa pang-parlor ka lang. So sila parang, di lang ako ganyan. So, because of the persecution, nahirapan sila, they started to now gain strength. Lalakas ako. I will strive, di ba? Example, sa US, nung 70s o 60s, bawal magtabi ang black person tsaka puti sa isang bus. Merong racial discrimination. So ngayon, pag tingnan mo NBA, football, ang ruling athletes are mostly black. Bakit? Kasi nag-struggle sila eh. Racial discrimination, merong KKK, di ba, sinusunog yung mga black. So, kaka-persecute sa black, kaya nga may rhythm and blues, yung R&B. Kasi nga, yung blues is about kinakanta ng itim na lalaki, yung persecution niya galing sa puti. So, ngayon, if you notice, all of the athletes ngayon, yung mga magagaling, a lot of them are black. And bakit sila magaling? Persecuted sila. Ngayon, isa pa. Balik natin sa church. Pag ang Pilipinas, pwede ka mag-preach daw, sabi ng mga friends natin sa church. Dahil dito, pag sinabi mong, oy, kailangan mo ang Diyos, hindi ka naman pinapersecute, di ba? Actually. So, pag hindi ka persecuted, anong nangyayari sa faith mo? Relax lang. Ang live and cleave, wala sa Bible yan. Hindi alam ang Biblia. Ang sineseryoso, Muslim. Alam nila ang batas nila. That's why many of our spiritual friends, especially in other countries, sasabihin nila, alam mo saan nagta-thrive ang totoong faith ng Catholic tsaka Kristiyano? Sabi namin saan? China. Di ba? Bakit? Kasi persecuted ulit sila. Bawal doon. Bawal mag-preach. Bawal mag-preach. Hinuhuli. Okay, so ang nangyayari, underground churches sila. Nasa bahay sila. Nagtatago sila. So maraming spiritual leaders from China na Pinoy will come back here and say, alam nyo, pag walang persecution, parang you take your faith for granted. Parang relax lang. Relax. Pag masyado kang relaxed, usually there's no change. Kasi there's no need to change eh. There's no need to build yourself up. There's no need to fight. So pag masyadong relax, masyadong kalma, walang usually nangyayari. Again, when there is persecution, whether spiritual, mga faith ng mga Pinoy sa China, yung mga blacks, pinersecute, ang gagaling nila. LGBT, pinersecute, ngayon, ang gagaling nilang lahat. You have Vice, you have so many LGBT na ang gagaling nila talaga ngayon because pinersecute sila. Yun yung parental trap. You make it too easy for your kids. Ang nangyari, walang character. So ngayon, bigay ka ng bigay ng pera as an OFW or as a provider, waldas ngayon yung anak mo exactly because you made it too easy for them.